Hello! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng fish fry. At ito po ang mga kailangan natin sa pagluluto. Ang gagamitin ko po dito ay yung shishamo fish. Japanese shishamo fish ang tawag nila dito. Kumbaga sa atin, pwede tayong gumamit ng dilis o yung biya fish para ma-substitute natin dito. Then, meron na siyang timplang asin. Kaya hindi na po natin kailangan gumamit ng salt. Then, kakailanganin din po natin ng 2 large eggs, 2 tablespoons of milk, then ground black pepper. Kasi nga may salt na siya, so pepper na lang ang kailangan natin. Then, cooking oil para sa pagpiprito o pagpapry natin. Then, kailangan din po natin ng all-purpose flour o kahit na anong harina. Then, kailangan din po natin dito ng breadcrumbs. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa pagluluto natin sa ating shishamo fish fry. Okay, mag-start na po tayo. Then ngayon, ang una po natin gagawin, so itong fish, i-season lang natin ng ground black pepper. Then, itabi muna natin. Then, dito, meron tayong isang medyo malaking mixing bowl. Dito po, ilalagay natin yung 2 eggs. Then, ilagay po natin yung milk. I-beat natin. Then dito, meron po tayo dito yung ating flour. Then, itong fish. Lalagay po natin dito sa ating flour. Then, dito sa beaten eggs. Then, ilalagay po natin dito sa breadcrumbs para ma-coat siya ng breadcrumbs. Tabi muna natin itong eggs. So, meron tayo ditong lalagyanan. So, ilagay muna natin dito sa isang plate. Then, ang gagawin po natin, ipagpapatuloy lang natin yung ganitong process. Ngayon po, narito na yung ating mga shishamo fish after na na-coated natin ng eggs, ng flour, at saka ng breadcrumbs. Ang susunod natin gagawin, so i-deep fry po natin ito. So, kailangan po natin ng maraming cooking oil. Kailangan nakalubog ito sa cooking oil. Okay. Then ngayon, naglagay po tayo dito ng maraming cooking oil dito sa ating malalim na kawali o wok. So, ang gagawin natin, i-test natin ito kung kumukulo na. So, okay na po ito. Pirituhin na natin itong ating shishamo fish. Then, baligtarin natin. So, kailangan maging golden brown siya. So, ngayon, okay na po ito. Then, ang gagawin po natin, so, ilalagay natin dito para noon, yung oil niya pumunta doon sa ilalim. Para ma-drain yung oil. So, ilagay natin dito.
ang gagawin po natin, ituloy lang natin yung ganitong process hanggang sa matapos po natin ma-fry lahat itong ating mga shishamo fish. Okay. Then ngayon, okay na po itong ating fish fry. So natapos na nating i-fry. Okay? So ang gagawin natin, i-prepare na po natin ito. Pwede na natin itong iserve at kainin. Then ngayon po, ito ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating fish fry or Japanese shishamo fry. Nilagyan lang natin ng side dish na mixed vegetables, then mini tomatoes. Then pwede po natin itong iserve with Worcestershire sauce, tartar sauce o kaya sukang may bawang. Mas masarap pong kainin ito pag ganitong bagong luto kasi crispy siya. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!